Wow, napakaganda mo, Chantal. Bagay na bagay sa'yo ang suot mo at mukhang pinaghandaan mo talaga. Sa tingin ko, kaya mo nang mag-isa. Kung kailangan mo ng backup, tawagan mo lang ako para ma-rescue kita. Saad ni Nathan habang inaalalayan nito si Chantal na sumakay ng kotse. Thank you, Nathan. Tatawagan na lang kita. Huwag kang mag-alala. Kaya ko na ang sarili ko. At alam ko na ang aking gagawin. Bitbit ni Chantal ang kanyang handbag. Binigay ni Nathan ang susi ng kotse. Nagulat si Chantal dahil hindi naman siya marunong mag-drive. Nathan, hindi ako marunong mag-drive. Saad ni Chantal. Chantal, nakipagkarira ka noon yan ang libangan mo. Nung girlfriend pa kita. Memory lang ang nawala sa'yo, Chantal. Hindi ang talent at ang galing mo sa maraming bagay. Ito ang susi ng kotse. Basta tandaan mo, huwag na huwag mong tanggalin ang iyong maskara. Kahit anong mangyari, may tamang oras ang paglantad natin sa iyong totoong mukha. Paglaruan mo silang lahat, pati na rin si Miguel, para makaganting ka naman sa mga pasakit niya sa iyo noon. Good luck, Chantal. Saad ni Nathan. Thank you, Nathan. Alam ko na ang dapat kong gawin. Huwag kang mag-alala. Lahat ng mga sinabi mo, susundin ko. May gusto lang sana akong hilingin sa iyo, Nathan. Si Carlos, gusto ko siyang makausap, sabi ni Chantal. Hindi ko maibigay ang gusto mo dahil delikado kapag makita siya ni Vanessa. Kailangan mag-focus ka muna sa pagbawi ng iyong pamilya. Pakawalan mo na si Carlos dahil masasaktan mo lang siya kapag bumalik na ang iyong memory. Hindi si Carlos ang laman ng puso mo, Chantal. Si Miguel ang may-ari niyan. Seryosong tura ni Nathan. Okay, Nathan, ikaw ang masusunod. Sige, mauna na ako. Tatawagan na lang kita kapag may problema sa opisina, sabi ni Chantal. Okay, Chantal, good luck. Pagdating ni Chantal sa factory, pumasok siya agad sa opisina ni Miguel. Nakita niya si Miguel na may kasamang batang lalaki. Tinitigan ito ni Chantal at lumapit siya sa bata na nakaupo sa sopa. Hello, Chantal, good morning. Pagbati ni Miguel kay Chantal, pero walang narinig si Chantal. Hinawakan niya mukha ni Lester at hinaplos niya ito. Hi baby, pwede yumakap sa'yo? Natatandaan mo pa ba ang tita Chantal mo? Nakangiting tanong ni Chantal kay Lester. Baby, ako ang tita Chantal mo. Magkaibigan kami ng iyong daddy. Pwede ba kitang maging kaibigan? Tanong ni Chantal. Opo tita. Pleased to meet you po, Tita Chantal. Inabot ni Lester ang kanyang kamay kay Chantal para makipag-shake hands. Baby, pwede ba kitang yakapin? Tanong ni Chantal. Opo, Tita Chantal, kung gusto niyo po. Niyakap ni Lester si Chantal. Naramdaman ni Chantal ang kanyang anak. Uminit ang kanyang mga mata at tumulo ang kanyang luha nang hindi niya namalayan. Nakatingin si Miguel kay Chantal at natutuwa pa siya dahil mahilig si Chantal sa bata. Tita Chantal, are you okay? Bakit po kayo umiiyak? Pinunasan ni Lester ang mga luha ni Talea gamit ang kanyang mga kamay. Tita, wag na po kayong umiyak. Daddy, umiiyak po si Tita Chantal, saad ni Lester. No baby, masaya lang ako kaya tumulo ang luha ko. Tugon ni Chantal. Ganun po ba tita? Tita ganda po. Ang ganda po ng maskara niyo. Pwede ko po bang mahiram? Tanong ni Lester. Baby, hindi pwede eh. Pero gusto mo, bibilang kita mas maganda pa sa suot ko. Anong gusto mong kulay, baby? Tanong ni Chantal. Purple po, Tita Chantal. Nakangiting saad ni Lester. Purple? Wow, Lester. Pareho tayo ng favorite color. Saad ni Chantal. Wow, tita. Ganun po ba? Yes, baby. Mula ngayon, friends na tayo, okay? Nakangiting saad ni Chantal. Opo, Tita Chantal. Tumayo na rin si Chantal at humarap siya kay Miguel. Tinitigan siya ni Miguel sa mga mata pero hindi tinitingnan ni Chantal ang mga mata ni Miguel. Chantal, nakita ko na gustong-gusto mo ng bata. Bakit hindi kayo magpakasal na agad ni Nathan para magkaanak na rin kayo? Tanong ni Miguel. Miguel, nasaan ang opisina ko para makapagsimula na ako ng trabaho? Seryosong tanong ni Chantal. Dito, magkasama tayo sa iisang opisina. Di ba gusto mo ang posisyon ni Talea? Dito ka, kasama kita, umaga hanggang hapon. Nakangiting saad ni Miguel. Good, gusto ko dito. Ito ba ang aking table, Miguel? Okay lang ba kay Talea na magkasama tayo sa isang opisina? Nakangiting tanong ni Chantal.
Oo naman, isa ka sa may hawak ng major stock ng company kaya kung saan ka komportable, ibibigay ko sa'yo. Saad ni Miguel. Wow, ang swerte ko naman, ang bait pala ng CEO. Saad ni Chantal. Nambula ka pa, Chantal, sabi ni Miguel. Nagulat si Chantal at Miguel nang biglang pumasok si Talaya. Huminga ng malalim si Chantal bago siya humarap kay Talaya. Hi Talaya, good morning. Bati niya kay Talaya. Tinitigan ni Talaya si Chantal mula ulo hanggang paa. Pero binigyan ito ni Chantal ng matamis na ngiti. Chantal, mukhang pinaghandaan mo ang unang araw mo dito. I'm sure, excited ka na makasama ang asawa ko sa trabaho. Saan ni Talaya? Oo naman, Talaya, excited na akong makatrabaho si Miguel. Ang bait niya kaya komportable ako sa makakasama siya sa trabaho. At maraming salamat nga pala, Talaya, kasi pumayag ka na dito ako umupo nakatabi ng asawa mo. Nakangiting sabi ni Chantal. Oo naman, Chantal, as long as upuan ko lang ang uupuan mo, hindi ang asawa ko. Okay lang sa akin at sana magkakaintindihan tayo. Seryosong saad ni Talaya. Talaya, bad words, may sarili akong upuan, ang kandungan ni Nathan at hindi ko ugaling mang-agaw ng pag-aari ng iba. Pwera na lang kung ugali mo yan, ang mang-agaw, saad ni Chantal. Inawat sila ni Miguel dahil napansin nito na nagkakainitan na ang dalawa. Chantal, Talaya, inap na yan. May bata, hindi ba ninyo nakikita? Talaya, dalhin mo na si Lester sa nursery at pinahanda ko na ang bago mong opisina. Lester, baby, aalis na kayo ni Mami. Kiss mo na si Daddy, baby. Lumapit si Lester kay Miguel at humalik ito sa pisngi ni Miguel. Nagulat si Talaya nang lumapit si Lester kay Chantal. Tita Chantal, aalis na po ako. Papasok na po ako sa school ha, saad ni Lester. Okay baby, mag-iingat ka at huwag kang lumapit sa mga bad people. Hinalikan ni Chantal si Lester at humalik din si Lester sa pisngi ni Chantal. Lester, let's go, singhal ni Talaya kay Lester. Tinitigan ni Talaya si Chantal at pinandilitan niya ito ng mata. May araw ka rin sa akin, Chantal. Bulong ni Vanessa sa kanyang sarili. Paglabas ni Talaya, humarap si Chantal kay Miguel at binigyan niya ito ng matamis na ngiti. Umupo si Chantal at lihim siyang tumawa. Samantalang may binubulong sa sarili niya si Miguel. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Parang may kakaiba akong nararamdaman kay Chantal. Ang gaan ng pakiramdam ko sa kanya. Ayaw kong magkasala kay Talaya dahil mahal ko siya. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko kay Chantal? Ganito rin ang naramdaman ko noong una makilala ko si Talaya. Hindi ko maiwasan na titigan ang kanyang mga mata. Parang bumalik ako sa pagkabinata. Kinikilig ako at parang gusto ko siyang halikan. Ang sarap yakapin ng kanyang balingkinitang katawan pero pareho na kaming may pag-aari ng iba. Kaya kailangan kong pigilan kung anuman ang nararamdaman ko ngayon sa kanya. Malito, mahal ko si Talaya. Habang may ginagawa si Chantal, hindi ko maiwasan na hindi siya sulapan ang kanyang mga ngiti na parang inaakit ako na halikan ang kanyang labi. Kahit nakasuot man siya ng maskara, pero nakikita ko na kung gaano siya kaganda. Maganda ang kanyang puso dahil mahilig siya sa bata. Alam kong mali dahil may asawa na ako at ikakasal na rin siya kay Nathan, pero gusto siyang halikan at makasama. Kahit isang beses lang, ang pangit ng iniisip ko, pero ito ang nararamdam ko. Para niya na akong ginagayuma. Napansin siya ni Chantal na titig sa kanya. Miguel, okay ka lang ba? Kanina mo pa kasi ako tinititigan eh. Naiilang tuloy ako, tanong ni Chantal kay Miguel. Chantal, anong klaseng nilalang ka ba? Bakit ang gaan ng loob ko sa'yo? Tanong ni Miguel kay Chantal. Miguel, okay ka lang? Katulad mo rin ako na tao. Hahaha. Baka curious ka lang na may maskara ko. Kaya ka nagkakaganyan. Saad ni Chantal. Lumapit si Miguel kay Chantal at hinawakan nito ang kanyang maskara. Umilag si Chantal pero hinawakan ni Miguel ang kanyang muka. Tinitigan ni Miguel ang kanyang mga mata. Parang kinukuryente si Chantal. Pati na ang kanyang buong katawan. Miguel, okay ka lang ba? Hindi ako manika. Tama na yan. Baka subunutan ako ni Talaya sa ginagawa mo. Seryosong sabi ni Chantal. Nakita ni Nathan si Chantal na nakaupo sa sala at nanonood ng telebisyon. Baka sa mukha nito ang lungkot. Iniisip niya na baka ma-stress ito sa trabaho. Baka hindi pa kaya ni Chantal ang magtrabaho kaya lumapit siya
dito at tinapik-tapik niya ang balikat ni Chantal. Hi Chantal, dumating ka na pala. Kumusta ang unang araw mo sa company? Ni Miguel, hindi ka pa nahihirapan? Tanong ni Nathan kay Chantal. Habang nakangiti, Nathan, okay lang, masaya ako na malungkot. Seryosong sagot ni Chantal. Sabay buntong hininga. Kaya nag-alala tuloy si Nathan ng gusto. Chantal, meron bang problema? Hindi mo ba kaya na makita si Miguel? Nag-aalalang tanong ni Nathan. Nathan, gusto ko nang mabawi ang mukha ko sa may-ari ng mukhang ginagamit ni Vanessa, pero nagtatago ako sa likod ng maskara. Saad ni Chantal. Nakikita ko ang anak ko pero malungkot ako kasi malaya. Hindi ko masasabi sa kanya na ako ang ina niya. Malungkot na saad ni Chantal. Chantal, maghintay ka lang. Darating din ang panahon na makuha mo ang para sa'yo. Sa ngayon, magtiis ka muna. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako para tulungan ka. Seryosong saad ni Nathan. Kailangan mahulog ang loob ni Miguel sa akin. Akitin ko siya, ipaparamdam ko kay Vanessa ang sakit. Hindi mahirap akitin si Miguel dahil kanina lang, kunting landi ko lang ay bumibigay na siya. Kailangang nakaplano ang lahat kung anuman ang pinaramdam sa akin ni Vanessa. Nung wala pa akong amnesia, gusto kong iparamdam sa kanya ngayon. Gusto ko siyang saktan, gusto ko siyang galitin. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang niya. Mainit ang dugo ko kay Vanessa. Nathan, napakasama ng ugali niya. Ang di ko matatanggap na magkapareho kami ng mukha. Babawiin ko ang mukha ko na ninakaw niya sa akin. Paggagapangin ko siya sa lusak, bumanta ni Chantal. Natutuwa si Nathan sa kanyang narinig. Ang gusto niya lang ay maibalik kay Chantal ang kanyang totoong pagkatao at pagbabayaran ni Vanessa ang mga kasalanan nito kay Chantal. Pero kampante si Nathan dahil matapang na si Chantal. Kailangan niya lang ito bantayan dahil maitim ang budhi ni Vanessa. Baka magsagawa na naman ito ng maitim na plano labang kay Chantal. Alam din ni Nathan na laging nakasunod kay Chantal si Carlos para masiguro nito ang kaligtasan ni Chantal. Chantal, mag-iingat ka kay Vanessa. Wag na wag mo siyang hayaan na masaktan kanya ulit. Saad ni Nathan. Hindi Nathan, sisiguraduhin kong sa akin ang huling halakhak. Gagawin ko impyerno ang buhay niya. Aakitin ko si Miguel. Tingnan natin kung ano ang mararamdaman niya kapag makita niyang mababaliw si Miguel sa akin. Saad ni Chantal habang nakangiti. Samantalang si Vanessa naman ay kanina pa nakasimangot. Hinihintay niyang pumasok si Miguel sa kanilang kwarto. Nakipaglaro pa kasi ito kay Lester. Nagagalit siya kay Lester dahil kaagaw niya ito sa atensyon ni Miguel. Mukhang kailangan mo na rin magpaalam kay Miguel, Lester. Ayaw kong may kaagaw kay Miguel. Kailangan mo na rin sumunod kay Talea sa impyerno. Saan kaya kita pwedeng itapon? Nag-iisip ng paraan si Vanessa kung paano niya ilayo si Lester kay Miguel. Daddy, pwede ba akong pumunta ulit sa opisina? Ang sabi kasi sa akin ni Tita Chantal, bibilhan niya raw ako ng maskara, katulad sa suot niya, saad ni Lester. Nakangiti si Miguel kay Lester dahil hindi pala nakalimutan ng bata ang sinabi ni Chantal. Kanina sa opisina, nabibilan siya ni Chantal ng maskara. Lester, walang problema, bukas isasama kita sa opisina. Matulog ka na para tumangkad ka, okay? Nakangiting tura ni Miguel kay Lester. Hinalikan niya ito sa noo at nilagyan ng kumot. Good night anak, I love you, saad ni Miguel. Good night daddy, I love you po, tugon ni Lester at lumabas na rin si Miguel sa kwarto ni Lester. Pagdating ni Miguel sa kwarto, nakaupo si Vanessa sa sopa at galit na galit ang itsura nito. Vanessa, bakit di ka natutulog? Meron ka bang problema? Tanong ni Miguel. Miguel, iwasan mo si Chantal. Ayaw ko sa kanya. Ilipat mo siya sa opisina. Ayaw kong magkasama kayong dalawa. Baka kapag nakatalikod ako, tuklawin ka niya. Tinatago niya ang totoong kulay. Malandi siya, Miguel. Sa oras na putulan mo siya, malilintikan ka sa akin. Lalo na ang babaeng yun, singhal ni Talea. Nagulat naman si Miguel sa mga salitang binitawan ni Talea. Pero hindi niya lang ito pinapansin dahil ayaw niya mag-away naman sila. Humiga si Miguel para matulog pero mas lalong nagalit si Talea dahil dinidedma siya ni Miguel. Kumuha si Talea ng unan at hinampas niya ito kay Miguel at nagulat si Miguel sa ginawa ni Talea. Talea, anong problema mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Lahat na ba ng
Pinagsisilosan mo, walang ginagawang masama si Chantal sa'yo at future wife siya ni Nathan. Mag-isip ka nga, singhal ni Miguel. Future wife nga siya ni Nathan. Bakit kung landiin ka niya sa tingin mo, magpapaalam ba siya kay Nathan? Singhal ni Vanessa. Talaya, kung ayaw mong matulog, magpatulog ka. Wala akong panahon sa napakinggan ang mga drama mo. Singhal ni Miguel. Kinabukasan, maagang gumising si Chantal. Nag-jogging siya at nag-ehersisyo. Gusto niyang panatilihin ang kanyang kagandahan at hubog ng katawan upang hindi siya malamangan ni Vanessa. Pagkatapos niya ay nagmamadali na siyang maligo para pumasok sa opisina. Nakita siya ni Nathan. Huminto siya para batiin niya ito ng good morning. Nathan, good morning. Gising ka na pala. Maaga akong nag-jogging sa labas Saan ni Chantal? Good morning, Chantal. Nakalimutan kong ibigay sa'yo kagabi. Binili ko yan kahapon. Mga eleganteng damit. Suotin mo yan araw-araw. Maligo ka na. Ihahatid kita mamaya sa opisina at susunduin kita mamaya pag uuwi ka na. Saan ni Nathan? Nathan, salamat, ang bait mo sa akin. Sana hindi ka magsasawang tulungan ako. Sana bumalik na ang alaala ko para malalabanan ko na ng patas si Vanessa. Seryosong tura ni Chantal. Chantal, mag-enjoy ka muna sa pangalan ni Chantal at sana magtagumpay ka sa mga plano mong paghigantian si Vanessa. Saan ni Nathan? Naghanda na ng breakfast si Manang. Bilisan mo, maligo ka na para mag-breakfast na tayo. Dagdag nitong sabi. Salamat Nathan. Sige, maiwan na muna kita, tura ni Chantal. Abala naman sa pag-aasikaso si Talaya kay Miguel at kay Lester. Ginagampanan niya na ang kanyang papel bilang asawa. Hindi na rin siya pumapasok sa opisina dahil yun ang utos ni Miguel na mas mabuting alagaan niya si Lester para magampanan niya ang kanyang tungkulin bilang ina. Ayaw ni Vanessa, pero wala na siyang posisyon sa opisina dahil kinuha na ito ni Chantal. Tinulungan niya si Yaya Karina na mag-prepare ng breakfast dahil gusto niya na rin ipakita kay Miguel na magaling siyang magluto. Nagpanggap siyang mabait sa mga taong nasa kanyang paligid dahil meron na naman siyang maitim na plano. Yun ay ang itapon si Lester sa malayong lugar kung saan malalayo kay Miguel. Ayaw niyang meron siyang kahati sa mga kayamanan ni Miguel kaya gusto niyang umpisahan ang kanyang plano. Tika lang, mapapakinabangan pala kita Lester. Kidnap o ransom. Hinihingan ako ni Elaine ng 20 million. Ito na ang paraan para matapos ang problema ko. Ha ha ha, ang galing ko talaga. Saan ni Vanessa habang tawa ng tawa. Pagising ni Miguel ay nakahanda na ang kanyang mga susuotin. Ngumiti siya at nagmamadaling pumasok sa banyo para maligo. Natutuwa si Miguel dahil pakiramdam niya bumalik na ang Talaya na minahal niya noon at ang ugali na Talaya na nagugustuhan niya noon. Masaya silang kumakain ng breakfast. Nilagyan ni Talaya ng tusino at hotdog ang pinggan ni Miguel. Nagtimpla na rin siya ng kopi. Si Lester naman ay nilagyan niya ng hotdog at binigyan niya ng milk. Mami, thank you po, saad ni Lester. You're welcome, baby. Tugon naman ni Talaya. Babe, ang bait mo yata ngayon, nakingiting tanong ni Miguel. Miguel, naisip ko kasi na alagaan ko kayo ni Lester. Mahal na mahal ko kayo kaya gusto kong hands-on na ako ngayon sa pag-aalaga sa inyong dalawa. Nakangiting saad ni Talaya. Ayaw kong maagaw ka sa iba, Miguel. Iba ang kutob ko sa Chantal na yon. Kailangan kong gumawa ng paraan para makaalis siya sa company. Kailangan mailayo ko siya kay Miguel. Ayaw kong meron na namang umaaligid kay Miguel. Akin ka lang, Miguel. Ayaw kong maibang umaaligid sa'yo. Magpapakabait ako ngayon para hindi mo ako dadaldalan sa mga plano ko. Bulong ni Vanessa sa kanyang sarili.